Magandang araw po, ang inyong lingkod, Attorney Claribel Lucila. Ano ang mga instances kung kailan maibabalik ang sahod ng respondent sa panahon na siya ay suspended dahil sa kanyang hinaharap na administrative case? Una, may deklarasyon o utos mula sa Civil Service Commission na ang order of suspension ay null and void on its face at kaagarang dapat ibalik ang respondent sa kanyang trabaho at ibabalik ang sahod nito para sa panahon ng kanyang pagkasuspende kahit wala pang outcome o desisyon ang kasong administratibong isinampa laban sa kanya. At pangalawa ay ang deklarasyon ng kawalan ng bisa ng nasabing preventive suspension order na hindi batay sa alinman sa mga null and void on its face preventive suspension order instances na magre-resulta sa muling pagbabalik ng opisyal o empleyadong nasuspende. Pero kailan natin masasabi na ang order ng preventive suspension ay null and void on its face? Null and void on its face ang preventive suspension kapag ito ay inilabas ng tao na hindi otorisado ng batas para magpataw ng preventive suspension. Ating tandaan na ang tanging head of agency o ang disciplining authority lamang ang tanging may kapangyarihan na magbigay ng preventive suspension sa taong may kasong administratibo. Null and void din ang preventive suspension kung ang order ng preventive suspension ay hindi sang-ayon sa Rule 26, paragraphs A and B ng 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service o kung hindi dishonesty, oppression, grave misconduct, neglect in the performance of duty, iba pang administrative offenses na maaaring maparusahan ng dismissal o pagkatanggal sa serbisyo ang respondent, o kaya naman ay isang administrative offense committed o ginawa sa ikalawa o ikatlong pagkakataon ng respondent at ang parusa ay pagkatanggal sa serbisyo ang inifile laban sa respondent na administrative case. At kung ang respondent ay nasa posisyon na nakakapag-exert siya ng undue influence or pressure o panggigipit sa mga witnesses o saksi at mapapakialaman niya ang mga maaaring ebidensya laban sa kanya because of such position. Gayon din ang preventive suspension ay null and void on its face kung walang formal o notice of charge o nauna ang suspension ng respondent bago siya bigyan ng formal o notice of charge. Null and void din ang preventive suspension kapag pinataw o ang ipinataw na preventive suspension ay lumampas sa mga itinakdang panahon. Kapag lumampas ng 90 days na suspension sa administrative cases filed sa alinmang national agencies, government-owned and controlled corporations na may original charters at state universities and colleges. O kung lumampas ng 60 days preventive suspension naman kung nakafile ang administrative case sa local government unit, kasama dyan ang local universities and colleges. Kung sumobra man ang ipinataw na suspension sa respondent, ang tanging babayarang sweldo ay ang mga araw na lumabis sa naaayon sa preventive suspension. Gayunpaman, kailangang maghintay ng resulta o desisyon sa administrative case ng respondent bago siya mabayaran ng back salaries. Kung ang opisyal o empleyado who served the preventive suspension ay ganap na pinawalang sala or she was exonerated sa kasong administratibo na inihabla sa kanya o kapag ang parusang ipinataw sa kanya ay reprimand, siya ay babayaran ng back salaries.